Kasado na ang pagsasapribado ng NAIA para iangat ito bilang world-class na airport. Pero nangangambang mawalan ng trabaho ang mga empleyado at ang posibleng epekto nito sa pamasahe. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Minsang binansagang worst airport sa buong mundo ang Ninoy Aquino International Airport. Kahit nga ang mga balikbayang nakausap namin, hindi maiwasang maikumpara ang NAIA sa mga airport ng mga bansang napuntahan nila. When it comes sa space, mas malawak talaga yung sa Hong Kong. Then yung sa mga CRs nila magaganda and most improved talaga siya. Sa San Francisco, di ba, mas modern. Tsaka mabilis, of course, yung wifi. Pero nalalapit na raw na Alam mo, yan ang isang bagay na nakakalungkot, ano? It will really open your eyes. Lalo na po pag kayo po nasa ibang bansa kayo. Di ba? Pag nasa ibang bansa kayo, pagpunta nyo ng airport, sa katunayan, mas masarap ng pumunta na mas maaga sa airport, eh. Kami, ginagawa namin yun. Dito sa Pilipinas, required ka lang talaga pumunta na maaga. Kasi sa sobrang haba ng pila, 4 hours, di ba? Pero hindi ka nag-enjoy. Hindi, nag-enjoy ka kung naka-lounge ka, okay naman yun. Pero iba pa rin kasi yung yung hari pupunta ka sa Hong Kong, Japan, Korea. Ay, grabe ang ganda ng airport ng Korea. One time nakapunta ako diyan bago pumunta ng basta somewhere. Pumunta ako diyan. Ay, grabe ang ganda ng airport nila, ang laki-laki. Sa Japan naman, lahat nakabendo. Pati PSP, mga nakabendo. Kulang na lang doon, pati babae nakabendo. De, joke lang ha. Si Jojo kasi, pag nakikita yung pagmumukha ni Jojo, pang macho dancer eh. Ay na, hindi, kulang na lang doon, mga macho dancer. Tapos pag pindot mo, malalaglag siya. Sa Hong Kong, ang ganda nung, di ba, ang lawak-lawak, para talagang, tapos ang sarap pa ng pagkain. Di ba? Sa Hong Kong, grabe ho. Hindi, walang biro Tuwing kami nagpupunta ni Mocha dyan sa Hong Kong, inaagahan talaga namin kasi, di ba, parang may tatawid pa na mahaba doon. Kasi ang sarap po ng pagkain dyan. Chinese. Siyempre, Hong Kong eh. Ano mong Pilipino po dyan? Hindi, masarap po talaga. Di ba? Yun talaga ang katunayan na dyan. Kaya nga nakakatuwa ho ito. Dahil, tingnan mo naman ang itsura ng airport natin. Traffic na nga sa EDSA, traffic pa sa loob ng airport. Diba? Tapos, para mga sanggano, mga tao, mga security dyan. Hindi ko alam airport police, yung mga nagbabantay sa mga screening, bakit parang mga sanggano kayo? Hindi, nagtatanong lang ako. Galing po ba kayo sa kanto? Pinulot ho ba kayo doon? At nilagay kayo dyan bigla? Ako nagtatanong lang naman Hindi naman sa binabanatan kayo, pero pwede ho bang lagyan natin ng professionalism minsan? Kasi kayo ang unang humaharap sa mga tao. Papaturista. Alam niyo yung di ba, ano ho ba ang ugaling meron tayo mga Pilipino? Tayo yung masiyahin. Tayo yung very, di ba, may tinatawag nga sa atin na tayo talaga yung hospitable. Yung talagang tuwan-tuwa. Pero yun dyan parang, kanin to? Ngayon to? Ngayon sa'yo? Bakit bukas? Hindi lang o lalaki ganyan Lalo-lalo na babae. Mga babae dyan sa, ewan ko nga, insecure ba yung mga babae dyan sa Tanungin ko lang kayo, sana makarating sa inyo to mga animal kayo, mga masusungit na mga babae dyan. Porket babaeng maganda ang dumaan, kailangan nyo talagang sungitan? Insecure kayo? O baka yung jowa ninyo pinagpapalit kayo sa mga magagandang babae? Tanong ko lang. Hindi minsan ganun Na-experience namin yan Pag sa iba, mabait. Nung nakita na yung mga kagos, nagsungit na si ate. Tapos tinataktak lang yung parang, buksan mo yan, sandali. Ganyan yan meron yan may pantaktak sila. Buksan mo yan. Ito yung bag mo. Ganun di ba? Walang walang professionalism, walang ethics na
Hindi po ba pwedeng sabihin, ma'am, pwede po buksan po natin. Di ba? Dapat ata sa mga to pumunta sa Japan eh. Hindi kasi sa Japan talaga, di ba? Lahat na lang may... Tatawid ka na nga lang, gaganon pa eh. Tatawid ah! Pag pinatawid ka. Sa atin, ewan ko. Parang mga sanggano. Ay, kaya talaga ako, nag-aabang talaga ako kasi mag-iiskandalo ko. Pag lalaki ng ganun sa akin. Tapos biglang hinawakan yun. Ay! Gaganon ako. Bakit? Nag-aabang talaga ako eh. Kapag ginanon ako, tapos binaganon niya. Ay! Ganun, ganyan. Alam mo, walang biro ah. Walang biro ah. Minsan nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Uya. Uya. Yung pala punto niya dito sa... Yung pala yun. Gusto palang pa-kap-kap. Ay, nako. Magbago yan. Formal nang inanunsyo ng Department of Transportation na ang konsorsyum ng San Miguel Corporation at SAP & Company ang nanalo sa bidding para sa pagsasapribado ng operasyon ng NAIA. We do need a participation of the private sector. It's about time that we should try to... Ayan. May punto si Mark John S. Din. Sa kapwa Pilipino lang naman nila ginagawa yan. Pero pag foreigner, sweet at magalang sila. Correct. Pero kulang. Sa Pilipinong squatter lang nila ginagawa yan. Sa Pilipinong mukhang dukha lang nila ginagawa yan. Pero pag nakabarong ka, ay, magandang gabi, sir. Pag naka-Amerikana ka, good evening, sir. Pero kung naka-sandals ka lang, parang nautusan na bumili ng suka tapos pumasok ka ng airport. Naku po, maniwala ka. Ang kap-kap niyan. Hanggang puwitan. Kulang na lang. Nakabili kang ticket? Papasok ka talaga? Sure ka? Anong ticket mo? Baka naman mamasyal ka lang dito. Magpapalamig ka. O, di ba? Tama, lalo na nakapagbayad ng travel tax sa Terminal 3, nakasimangot po. Ay, correct kayo dyan. to think and modernize this airport. Makakatulong nila sa pagpapaganda ng paliparan ng Hindi, alam mo. International Airport Corporation. Alam mo, ang lalong-lalo na pag ang sama ng tingin nila pagka OFW. Kaya nabibwisit talaga ako eh. Nabibwisit ako sa mga ganyan eh. Ayun ko, naiinis ako kasi wala, bas nakakabwisit lang. Na operator ng Incheon Airport sa South Korea, napili ang San Miguel dahil sila ang may pinakamataas na bid. Handa itong magbigay ng 82% ng kita nito sa gobyerno. Sa kabuuan, sa loob ng 25 taon, 900 billion pesos ang posibleng kitain ng gobyerno. Katumbas yan ng 36 billion pesos kada taon. Mas malaki ito kaysa sa mahigit 1 billion. Alam mo kung ba't ko nasabi to? Kasi nung mga panahon na si Mocha opisyal ng gobyerno, pag nakakasama ko sa airport, mabait eh. Mabait yung mga tao doon. Ay, ma'am, good evening po, ma'am. Alam mo, hindi ako natutuwa doon na parang VIP ang dating ng isa, porket opisyal. Hindi ako natutuwa na ganito turing nila kay Mocha. Hindi ako natutuwa. Dapat, ganun ang turing nila sa lahat ng tao. Kasi yung taong bayan na nagpapasahod sa mga yan. Tama, mali. Hindi ho si Mocha lang. O hindi kaya yung opisyal lang. Kasi pag opisyal, grabe ho ang bati nila. Talaga, ma'am, sir. Umagad pa yan. Pero pagka ordinaryong tao na, wala na. Parang ano na, parang bang istorbo sa trabaho nila. Sige na, pasok ka na nga naman. Matapos na to. Makauwi na ako, mapunta sa jowa ko. Yung piso lang na kinikita ngayon ng pamahalaan. Pero ang malaking kitang yan, may katumbas na 122.3 billion pesos na gas. Hindi, eto maganda ho itong privatization. Sa totoo lang ayan ho yung kikitain ng NAIA, 900 billion sa 25 years. Kada taon, 36 billion. Kita ngayon, 1.78. Nakita nyo? Yung kita natin ngayon, 1.78.
Oh. Pagka na-privatize na po yan, magiging 36 billion. Alam nyo kung bakit. Ngayon, masabi nyo naman, baka nakawin lang nila yan. Hindi na ho natin problema yan. Hindi, ibig ko sabihin, isa-isa lang tayo. Isa-isa lang. Huwag agad tayo negative. Isa-isa mula tayo. Kasi kung sasabihin kagad natin, nakawan na to, huwag na tayo magbayad ng tax. Nakawin pala nila eh. Hindi yun ang punto doon. We have responsibilities. Okay? At kung itong ikakaganda ng ating airport, maganda ho ito. Kaya nga itong San Miguel, alam mo, tiwala ho ako dito kasi napakarami yung proyekto nitong naayos. Alam niyo, laki ng pakinabang ng mga Skyway. Maniwala ho kayo, grabe ho yung malaki yung pakinabang ng mga ginagawa nila, pati yung ibang mga airport na inaayos nila. Napakaganda. Kasi ho, eto in fairness naman, si Ramon Ang naman talaga, magaling naman talaga negosyante. And makikita mo naman the way na magsalita siya, makikita mo naman na kung anong klase siyang negosyante. Marunong eh. Marunong yung mama. Napaka-husay, ika nga. And I think magagawa niya to. Okay? Kung ano man ang gawin ng gobyerno, ay hindi na problema ng SMCU yun, ng San Miguel Corporation. Pero ito ho, magandang hakbang. Alam niyo kung bakit? Nakita niyo yung mga simpleng bagay na, of course, ang gobyerno hindi na pinagtutuunan ng pansin. Nakita niyo yung Terminal 3, di ba? Ang laki-laki nun. Ang dami-daming mga stores na pwedeng pagandahin. Magtataka ka bakit walang nagre-renta, bakit ganit. Kasi yung burokrasya ng papasok ako sa gobyerno, sobrang mahal. Sobrang tapos pag nagpalit ng gobyerno, patay na naman, iba na naman. Nagigets nyo? Iba kasi pagka negosyante yung humawak. Pag negosyante yung humawak, ang importante sa kanya, kumita ka para kumita ako. Pareho tayong kikita. Ganoon naman ang buhay eh. Meron lang talagang sa gobyerno, walang pakialam. Bakit? Hindi masaya mapunta yung pera eh. Minsan, sa amin. Wala silang pakialam whether gumanda ang airport, lumiwanag. Yung simpleng paliwanagin na lang yung airport, di magawa eh. Diba? Parang, bago lang, mukhang luma na. Isipin niyo yan, umayos lang yan panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, i-maintain na lang, hindi pa ma-maintain. Kaya nga, this is a good step. Honestly ako, nung una, medyo sabi ko, pa-privatize, naku po. Depende kung sinong developer nito. Pero pagka magaling ang nag-develop nito, sigurado ako, pasok sa banga to. Okay na sa akin to si RSA. Kesa naman gobyerno humawak. Pambira. Di ba? Pati, dito na nga lang magtataka kayo. Eto, ayoko na lang sabihin, pero bakit palipat-lipat ng ang dock ng mga eroplano? Depende kung sino malaki magbigay. Siya ang priority. Di ba? Kaya tuloy, merong maganda, may pangit na terminal. Unlike, kasi sa ibang bansa, hindi ho porket Terminal 1 o Terminal 2 ka, pangit ka, yung Terminal 1 maganda. Hindi ganun. Okay? Sa ibang bansa, nagkataon lang maraming terminal pero magaganda pa rin. Pare-pareho pa rin ang kalidad. Di ba? Sa atin, hindi eh. Dito ako, ang pangit dito, sikip dito. Dito ako maayos dito. Bakit? Ano lang dito eh. Itong airline lang na ito eh. Sana ito ang isa sa masolusyonan po ng ni Ramon Ang ng kanyang kumpanya. Mahalaan, pero ang malaking kitang yan, may katumbas na 122.3 billion pesos na gastos para sa NAIA privatization. Ang posibleng epekto niyan, dagdag singil sa mga airlines sa NAIA na kalaunay mauuwi sa taas pasahe. No comment muna sa ngayon ng grupo ng mga airline hanggat hindi pa sila sinasabihan kung gaano kalaki ang dagdag. Ayan, tama naman yun. Yung assumption na tataas kagad, easy lang. Premature yun. Mahirap yan. Delikado yan. May premature. Yan na nga nabubuntis. Nangako naman ng San Miguel na gagawing world-class ang standard ng NAIA habang sinisigurong may Sabi niyo yan San Miguel, inaasahan namin yan. Sana man lang, pumantay man lang tayo sa mga airport dito sa kahit nga Southeast Asia lang eh. O sana dito sa buong Asia, pumantay naman tayo. Pisyo dito ang gobyerno.
Ilan sa mga requirement ng DOTR na magdesisyon itong ipabid ang operations at maintenance itong NAIA sa mga pribadong grupo ay yung masiguro ng mga ito na wala na masyadong mahabang pila, mabilis sa mga proseso at may sapat na maupuan ng mga pasero habang naghihintay dito sa loob ng terminal. Pabor yan sa mga Naalala niyo yung live ko sa Japan? Yung meron pa silang upuan na hindi pala live yung video lang, minamassage. Tapos, as in, grabe ho. Yung laki, ang lawak. Sana maging ganun. Wish ko lang. Kasi alam nyo, it will generate tourism, number one. Not only going inside the Philippines, but also going out of Metro Manila. Kasi pag maganda airport mo, ang sarap eh. Tapos at the same time, makakaakit pa ho yan ng mga negosyo sa loob. Pag maganda airport, alam naman natin, traffic. Punta na lang tayo dyan, umaga pa lang. Kaya flight mo sa gabi, di ba? Umaga pa lang, mamasyal na lang tayo dyan, parang mall naman yan eh. Kasi ginagawa ko yan sa Hong Kong, sa Japan, sa Korea. Aga, okay lang. Yung layover nga namin sa Korea, naalala ko, 6 hours. Nakulangan pa ako sa oras eh. Kakapaikot, kakapasyal. Ganun eh. Lalo na yung Singapore, nakita ninyo. Ang lupit. Merong fountain. Merong dun, avatar sa loob. Diba? Sana, yun lang eh. SMC, we are looking and hoping for a better airport. mga pasahero. Pero ang NAIA privatization, pinangangambahan ng mga empleyado. Hanggang dito na lang muna. Yung mga reklamador na taga-union, matig na sa kanila yun. Trabaho nila yun eh. Hindi. Yung mga union sa kumpanya, trabaho nila magreklamo. Ayan, yun na sila muna magreklamo. Wala mo tayong magagawa eh. Reklamo sila na reklamo, wala namang magagawa. Antayin na lang muna natin mangyari yung dapat mangyari. Tsaka ka magreklamo. Kasi ang problema sa atin, hindi pa nga nagagawa, hindi pa naayos, nagre-reklamo ka na. Di ba? Mamalaman eh. Papakit naman eh. Ayaw kami. Reklamo ka na kagad. Hindi pa nga nangyayari, wala. Di reklamo ka na. Di ba? Reklamador. At ang maganda nito, Korean Korean daw yung, I think, partner SMC ang Changi Airport. Okay? Dapat nga, isa pang maayos. Alam mo, isang pangit pa dito sa terminal natin. Yung terminal to, yung pagbaba mo, arrival mo, tatawid ka pa sa baba. Anak ka ng wewe. Malalakad ka pa pag nadulas ka dun. Namatay sa airport. Bakit? Nadulas. May ganong eksena dun eh. Alam niyo sa Terminal 2? Alam mo yun, tatawid ka pa. Hindi ko nga maintindihan bakit. Ewan ko ba?